Hello guys, what's up? So ayan, for today's video may gagawin tayo sa motor natin. At mag-install nga tayo ng voltmeter. So yung motor natin iwan na sa mga motor na naglalabasan ngayon, no? Dahil yung mga motor ngayon guys, may mga sarili na silang voltmeter. So kaya tayo mag-i-install dahil walang voltmeter yung motor natin. So isa pa, para malaman natin kung okay pa ba yung battery natin, kung nag-charge ba siya ng maayos. At saka ito nga guys, meron na rin tong sariling charging port. Ayan. So hindi na tayo malolobat kung sakali man na babiyahe tayo dahil meron na tayong pag-chargean. So ito nga pala guys ay nabili ko lang sa Shopee, ano. So ayan, meron siyang ganito pang ipitan, pero hindi natin siya iipit, itatap natin siya. So pwede nating pagtapan. Ayan. So let's go, install natin yan. Ito nga pala guys yung dati kong voltmeter. So nasira na to. Unang nasira yung clamp niya dito pero nagawan ko pa to ng paraan, sabit ko pa to sa motor, pero hanggang sa nasira na rin siya. Ito nga pala may fuse to. Ito okay pa yung fuse nya. Ngayon lalagay natin siya dito sa bago nating voltmeter. Ayan, mas maganda kasi kung may fuse. Ayan, meron akong shrinkable tube dito para hindi na tayo gumamit ng electrical tape. So ayan, kakabit muna natin tong ating fuse. Let's go. Kaso hindi ko napatungan ng isang shrinkable tube, lumabas yung wire. Yan lumabas. Okay, titipan na lang natin, lalagyan natin ng electrical tape. Tara, let's go. So ito guys, yung pula dito ko tinype sa brown, na ito nga yung accessory wire. Ito yung brown dito sa socket na to. Ngayon yung negative dito ko itatap dito sa may mismong headlight, yung black dito. Ito yung ground. Ito. Dito naman yan sa socket na to. Okay. Ito guys, na-install ko na, no? So ulitin lang natin. Dito sa socket na to, yung brown na yan, yung tapat nyan, i-tap nyo lang kung ayaw nyo magpunit ng wire. Tap nyo lang dyan. Tapos ganoon din dito. Hugutin nyo lang to. Tapos dito nyo i-connect yung negative. Kung ganitong voltmeter yung makukuha nyo, black yung negative nya at red naman yung kanyang positive. So ayan guys. Ngayon guys, subukan natin kung gumagana. So ito siya, no. Yan. So gumagana. 12.8, 12. Ayan. So accurate. Napakaganda ng ating battery. So subukan nating paanda rin. So ayan, 13.5. Pagka ni-revolution ko pa yan, tataas pa yan ng hanggang 14 kasi naka full wave ako ng rectifier guys. So ayan 14.5. Pero pagka yan umabot na ng 15 pataas, may problema na yung ating rectifier o yung ating regulator. Pero sa tansya ko naman to, hindi pa siya umabot ng 15, hanggang ano lang to, hanggang 14.8. ayan guys. So yung full wave ko nga pala, matagal na rin yan, taon na din, no? So hindi pa ako nagkaroon ng problema. Ayan, ito yung kanyang off. Pwede natin siyang i-off kung ayaw natin gamitin. Ayan, tapos on lang natin. Ayan. Kung gusto naman natin mag-charge, dito lang. Ayan, nasa ilalim. Safe na safe, kumbaga hindi siya mababasa. Ayan. Alright. So yun lang guys sa video na to. Alright, no. Okay. So babalik natin lahat ng mga tinanggal natin. At tapos na tayo.
So yun guys, thank you po for watching Moto Habits.